Hataong Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:02 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po araw ng Huwebes, ika-10 sa buwan ng Abril, taong 2025, tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Austin, Texas, para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Marie, magandang umaga sa iyo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataong Balita ngayon. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga investor na ikonsidera ang pamumuhunan sa food sector ng bansa. Ayon sa Pangulo, ang pagpapalakas sa industriya ng pagkain ay makatutulong upang mas dumami pa ang mamumuhunan sa Pilipinas. Hindi lamang ang mga dayuhang mamumuhunan, kundi hinikayat rin ng Pangulo ang mga Pilipino na tangkilikin ang sarili nating mga produkto. Kaya naman, personal na dinaluhan ni PBBM ang paglulunsad ng marketplace platform ng Department of Trade and Industry. Let this event also serve as an open invitation to more potential investors, both Filipinos and foreigners alike, to take part in the opportunities that the Philippines markets offer. Marami na rin ang mga dayuhan na humahanga sa kakaibang sarap ng ating mga pagkain. Kaya sana tayo namang mga Pilipino mismo ay manguna sa pagkikilala sa iba't ibang putahe na gawa ng lutong Pinoy. Hataw Balita ngayon. Gagamitin ni Attorney Harry Roque ang pinakahuling pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM bilang ebidensya upang mapalakas pa ang kanyang asylum application sa the Netherlands. Lumabas sa naturang pagdinig na si Roque ang nagpakalat ng polvoron video na tila ipinahiwatig ang paggamit ng droga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay ito sa salaysay ng content creator na si Vincent Bencalo alias Pebbles Talaquera. Nauna nang itinanggi ito ni Roque. Ayon sa abogado, ang pagdinig ng TRICOM ay nagpapatunay na subject siya ng political persecution sa Pilipinas dahil sa kontrobersyal na video. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Department of Education Learner Rights and Protection Office na mahigit 150 kaso na ng mga bullying ang naiulat ng kagawaran ngayong school year 2024-2025. Ayon sa psychologist na si Dr. Camille Garcia, mahalagang may matibay na suporta ang mga kabataan mula sa kanilang pamilya, lalo na sa harap ng mga seryosong issue tulad ng bullying. Bukod dito, maganda rin anya ang pagkakaroon ng counseling sessions sa mga paaralan. Ito anya isang pagkakataon upang agad na matukoy ang mga suliranin ng mga estudyante at maagapan upang hindi na mauwi sa malalang issue gaya ng bullying. Dito mo makikita na how important ang support system coming from the family. Kasi pagdating sa ganyan, hindi pa pwede sabihin mo student matter lang to. Lalo na kung masyadong tinethreaten pati buhay mo, pati yung buhay ng magulang mo, tinatanong nitong mga batang ito. So might as well, kailangan maging din tayo, involve natin yung sarili natin sa lahat ng mga activities ng anak natin para at least alam natin na hindi aabot sa puntong yung anak natin magiging biktima ng bullying. Hataw Balita ngayon. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas madali at simple ang pagproseso sa pag-claim ng benefits ng mga dependent ng mga uniform personnel na nasawi sa serbisyo. Ayon sa Pangulo, ikinalulungkot niya na hindi na ibibigay ng tama at mabilis
ang mga benepisyong nakalaan sa mga pamilya ng mga nagbuwis ng buhay para sa bayan. Ang pahayag ng Pangulo ay kasabay ng paggunita sa Araw ng Kagitingan kahapon, kung saan 62 pamilya ng mga uniform personnel na nasawi sa pagganap ng tungkulin ang nabigyan ng benepisyo ng pamahalaan. Kung nakita naman, basta't maliwanag na maliwanag, na KIA ang isang tao at talagang kayo ang pamilya, bakit ano pang kailangan natin gawin? Kaya sisiplihan po natin para po lahat ng mga dapat tumanggap ng tulong sa ating pamahalaan ay mabibigyan kaagad kapag sila ay namatayan. Hataw Balita ngayon. Tagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines ang routine troop rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasama ng AFP ang Philippine Coast Guard sa nasabing misyon na isinagawa kahapon kasabay ng Araw ng Kagitingan. Ayon sa AFP, walang anumang aberya sa kabuuan ng paglalayag at ligtas na nakarating ang mga tropa ng pamahalaan. Hataw Balita ngayon. Nagpapaalala ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX laban sa mga nananamantala ngayong long weekend. Pinag-iingat ng PITX ang mga pasahero sa kanilang pagbubuk ng tiket pauwi sa kanilang probinsya. Paalala ng kumpanya, mag-book sa official website ng PITX o bumili sa mismong terminal ng bus o sa mismong bus company upang makatiyak na lehitimo ang makukuhang tiket. Hataw Balita ngayon. Nagpapaalala naman ng Civil Service Commission na bawal sa mga opisyal at empleyado ng pamahalaan ang pakikisa sa anumang partisan political activity. Sakop ng ilabas na Memorandum Circular 3-2025 ng CSC ang pagbabawal na mag-like, share at mag-comment sa anumang social media posts na may kinalaman sa kampanya para sa nalalapit na 2025 midterm polls. Ayon sa CSC, epektibo ang kautusan hindi lamang sa oras ng trabaho, kundi maging sa labas ng opisina habang umiiral ang campaign period. Sakop ng kautusan ang mga empleyado ng lahat ng branches of government at mga sub-agencies nito, maging ang mga nasa government-owned or controlled corporations, state universities and colleges, career officers, uniform at active members ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police at mga local government units hanggang barangay officials. Ang paglabag sa nasabing kautusan ay mangangahulugan ng suspension o maaaring maging sani ng dismissal. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Attorney Christian Sia na sakop ng kanyang freedom of speech o kalayaan sa pananalita ang kanyang controversial na single mom joke. Tugon ito ni Sia sa show cause order na inisyu naman ng Commission on Elections sa COMELEC. Bukod kay Sia, isa pang kongresista na tumatakbong gobernador ang pinagpapaliwanag din ng COMELEC dahil sa umano'y mga bastos na mga pahayag sa kampanya. Paalala ng COMELEC, hindi absolute o ganap ang freedom of speech, kundi mayroon din itong mga limitasyon. Hindi lahat ng karapatan, kahit po sa pamamahayag, kahit sa pagsasalita, kahit sa pag-iisip, kahit sa pananampalataya ay absolute. Lalo na kung ito ay makakasakit din sa karapatan ng iba at mas nakararami. Hataw Balita ngayon. Naglabas ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng notice to airmen na nagbabawal ng paglipad sa paligid ng Bulkang Canlaon. Epektibo ang babala simula alas 2 ng Abril 9 hanggang alas 9 ng Abril 10. Pinapayuhan ang mga flight operators na umiwa sa paglapit sa bulkan dahil sa posibleng panganib ng biglang pagputok o pagbuga ng abo. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga residenteng apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa mga ayudang ipinagkakalob sa kanila ay pagkain,
cash assistance at iba pang humanitarian support. Sa kasalukuyan, aabot na sa mahigit 2,600 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center sa 28 barangay sa Region 6 at Region 7. So, pinitiyak po ng DSWD na yung pangunahing pangangailangan ng mga vulnerable sektor ay ating pong ipapatid. Isa na po dyan yung pagtitiyak na may mga women safe spaces at yung pong pangangailangan on psychosocial first aid ay ating pong ibabahagi. Lalong-lalo na doon sa mga bata whose educational activities have been disrupted as a result nga po of the eruption of Mount noon. And gayon din po yung mga kababaihan, yung mga elderly, yung mga persons with disabilities ay ating pong pinitiyak din na nababahaginan noong assistance na appropriate doon po sa kanilang diverse needs. Hataw Balita ngayon. Nagpapaalala ang pamahalaan sa publiko na dapat tukuying mabuti ang mga palatandaan ng pagiging substandard ng mga materyales para sa construction projects. Ayon sa mga eksperto ng Department of Science and Technology, Metals Industry Research and Development, dapat higpitan ang proseso ng pag-inspeksyon sa mga hardware store dahil sa mga ito madalas nakikita ang mga substandard at low quality ng construction materials. You are unprotected. Ano natin alam standard ba ito? Na bakal, maganda ba quality? Hindi natin alam. So that's where government should come in. The government should be strict in enforcing this at the reseller level, no? Sa mga hardware stores o even sa mga warehouses o distribution centers, no? Kasi ang karamihan sa mga tao doon bumibili. Hataw Balita ngayon. 17 lugar sa bansa ang makararanas ng matinding heat index ngayong Huwebes ayon sa Pag-asa. Batay sa heat index forecast ng ahensya, inaasang aabot sa 43 degrees Celsius ang heat index na mararanasan sa 4 na lugar sa bansa, habang 42 degrees Celsius naman sa 13 lugar. Sa Metro Manila, ayon sa Pag-asa, asahan ang 41 degrees Celsius na heat index o ang temperaturang nararamdaman ng katawan sa NAIA sa Pasay City, habang 39 degrees Celsius naman sa Science Garden sa Quezon City. Yes, Annie, magandang umaga at mga sambahay. Nagbabala ang ilang mga ekonomista na nanganganib ang ekonomiya ng Australia kung tuluyang ipatutupad ang bagong tariff policy ni US President Donald Trump. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Nagdulot ng malaking kaguluhan sa global financial market ang panibagong tariff policy na inilabas ni US President Donald Trump. Ipinahayag ni Trump noong nakaraang linggo ang isang malawakang taripa na tinawag nitong Liberation Day Trade Policy. Sa ilalim ng panukalang ito, maglalagay ng taripa ang Estados Unidos nang hindi bababa sa 10% sa mga imported goods mula sa lahat ng bansa kabilang na ang Australia at China. Dahil dito, nagbabala ang China na gagawa ito ng countermeasures at lalaban hanggang katapusan kung sakaling ipagpapatuloy ng Estados Unidos ang pinakabagong banta nito sa taripa. Ayon kay Deutsche Bank Australia Chief Economist Phil O'Donoghue, ang ganitong mga senaryo umano ang maaaring magdulot ng global recession. Sinabi rin ni O'Donoghue na masasaktan ng ekonomiya ng Australia kung sakaling magkakaroon ng problema sa ekonomiya ng China dahil sa kasalukuyang trade war. Nagbabala ito na maaaring magkaroon ng recession sa Australia kung hindi magbibigay ng aggressive interest rate cuts ang Reserve Bank. Samantala, ipinahayag naman ni Australian Treasurer Jim Chalmers ang posibilidad ng isang supersized na pagbabawas ng rate interest mula sa Reserve Bank. Naniniwala si Chalmers at ilang ekonomista na maiiwasan ng Australia ang recession dahil nasa maayos na kalagayan ng bansa sa kabila ng mga global uncertainties. Australia is really well placed and we are well prepared to deal with this global economic uncertainty. A big reason we are so well placed and well prepared is because of the progress that Australians have made together over the course of the past 3 years. We've got inflation down substantially, real wages are up,
Unemployment is low. We've got the debt down. Interest rates have started to come down already, and growth is rebounding solidly in our economy. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Samantala, hindi umano hahayaan ni PM Albanese sa maaaring pagbabago ng panukala ng kasalukuyang umiiral na pharmaceutical benefit scheme sa bansa. Ito naman ay sa ilalim ng pakikipagkalakalan sa Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Mariing tinutulan ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang panukalang ipatupad na taripa ni US President Donald Trump para sa pharmaceutical sector. Ayon kay Prime Minister Albanese, kung maisa sa katuparan ang nasabing taripa, mapipilitan ang mga manufacturer ng gamot sa Australia na ilipat ang kanilang produksyon sa Estados Unidos. Ito ay dahil sa mga patakarang kaakibat ng panukalang taripa ng Administrasyong Trump na maaaring makaapekto sa kasalukuyang operasyon ng industriya ng gamot sa Australia. Binigyang diin ni Prime Minister Albanese ang kahalagahan ng Australia's Pharmaceutical Benefits Scheme o PBS, isang pangunahing programa ng gobyerno na naglalayong tiyakin ang abot-kayang akses ng mga mamamayan sa mga kinakailangang gamot. Dagdag pa ni Prime Minister Albanese, sa huling pakikipagpulong niya sa Estados Unidos hinggil sa kalakalan ng dalawang bansa, sinadya niyang hindi isama ang pharmaceutical sector sa agenda. Ito ay upang mapanatili ang umiiral na mga benepisyo at pulisiyang nakatuon sa kapakanan ng mga mamamayang Australiano. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagbabala naman ng US Intelligence Agency na nagsisikap na mag-recruit ng mga empleyado ng gobyerno ang China. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Nagbigay ng babala ang National Counterintelligence and Security Center o NCSC kasunod ng malawakang tanggalan sa hanay ng mga empleyado ng pamahalaan na pinangungunahan ng Department of Government Efficiency sa ilalim ng pamumuno ni Elon Musk. Ayon sa NCSC, ginagamit umano ang China ng mga mapaglinlang na taktika upang i-recruit ang kasalukuyan at dating mga empleyado ng pamahalaan ng Estados Unidos. Kabilang sa mga ito ang mga sopistikadong alok sa trabaho at iba pang mga diskarte sa pagpuntirya sa mga individual na may background sa US government. Binibigyang din ng NCSC na obligasyon ng mga clearance holders na protektahan ang mga classified data kahit tapos na ang kanilang serbisyo sa gobyerno. Samantala, hindi pa nagbigay ng pahayag ang Embassy of China sa Washington ukol sa issue. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagkakaproblema sa pagtugon ang electric utility sa Estados Unidos kaugnay ng request para sa karagdagang power supply o capacity mula naman sa mga data center ng mga malalaking tech companies, lalo na para sa artificial intelligence o AI. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Nahihirapan ang mga electric utility sa Estados Unidos na tugunan ang napalaking demand para sa dagdag na power capacity mula sa mga data center ng malalaking tech companies, lalo para sa artificial intelligence or AI. Halos kalahati ng mga pangunahing US electric utility ang nakatanggap ng power inquiries mula sa mga data center na lampas pa sa kanilang peak capacity. Nagkakaroon ng kalituhan sa industriya ng kuryente kung paano tutugunan ang demand. Kulang ay posibleng magdulot ng blackout kung sobra naman ay maaaring magpamahal ng bayarin sa kuryente. Pinalalala pa ang sitwasyon dahil maraming tech companies ang humihingi ng alok mula sa iba't ibang power utilities para sa iisang proyekto, dahilan upang lumaki ang pananaw sa demand. Ayon kay John Gordon ng Advanced Energy United, napakalaki at lihim na mga request kaya hirap ang mga utilities sa pag-estimate ng supply sa hinaharap. Plano na rin sa Pennsylvania na gumawa ng clearinghouse para asikasuhin ang mga ganitong power requests. Samantalang may posibilidad ding hindi matuloy ang ilang proyekto dahil sa mataas na presyo, interest rates at kakulangan sa lupa.
Habang patuloy na umuunlad ang AI, asahan din ang patuloy na paglaki ng pangangailangan sa kuryente. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng Embassy on Wheels sa Al-Khobar, Saudi Arabia sa darating na April 11 at 12. Samantala, magsasagawa rin ng health awareness education para sa mga kababayan naman natin sa South Korea. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Magsasagawa ng Embassy on Wheels sa Al-Khobar, Saudi Arabia simula April 11 hanggang 12 sa Mora Hotel. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, civil registry at notarials. Pinapalalahanan ng ating mga kababayan na magdala ng photocopies ng valid ID sa iba pang requirements. Cash mode lamang ang payment na tatanggapin kaya't siguraduhin na sapat ang dalang cash sa araw ng inyong appointment. Inaanyayahan naman ng mga kababayan natin sa South Korea na dumalo sa health education program. Gaganapin ito sa April 13 alas 10 hanggang 1 ng hapon sa 2nd floor Centro Rizal Hall sa Philippine Embassy. Pag-uusapan dito ang tips sa family health, food and nutrition at child development. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PHinKorea. Samantala, ready na for release sa mga newly arrived e-passport sa Philippine Embassy sa Brunei. Maaari mag-walk-in upang maklaim ang inyong mga passport mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at official receipt. Para sa kumpletong listahan ng available passports, bumisita lamang sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PHinBrunei. Nangangailangan naman ang Embahada ng Pilipinas sa Malaysia ng Project Term Personnel para sa online voting and counting system support staff. Ilan sa mga qualifications ay dapat Filipino citizen, bachelor degree holder, computer literate at maaaring magtrabaho mula April 13 hanggang May 12 kasama ang Saturdays at Sundays. Para sa kumpletong impormasyon at paano mag-apply, bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PHinMalaysia. Lynn Perez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA. Ako si Marie Peñaranda. Magandang araw. Annie? Hataw Balita ngayon. Maraming salamat, Marie at Lynn Perez. Tatalakayin naman natin ngayong umaga ang kahandaan ng bansa sa tinatawag na The Big One. At dapat ba na The Big One lang ang ating pag-uusapan? Mamaya malalaman niyo yan. At ngayong umaga makakasama natin si Attorney Chris Noel Bendijo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense upang magbigay linaw at mga detalye tungkol sa mga hakbang na ginagawa po ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa sa atin sa oras na tumama ang The Big One dito po sa ating bansa. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Bendijo. Thank you for finding time with us this morning. Good morning po, ma'am. Okay, para makarami tayo. Attorney, gaano ba kahanda ang Pilipinas sakali mangyari ang The Big One? At balita ko, hindi lang ang The Big One ang dapat natin pag-usapan dahil mayroon din pong mga tinatawag natin iba pang mga trench na gumagalaw. Like the Manila Trench na pwedeng ang projected na earthquake na pwedeng magresulta sa 8.2 earthquake, which is mas destructive compared dito sa The Big One. At mayroon pa itong nakaambang tsunami. Can you please clarify that once and for all? Sige po, Thank ma'am. you. Unahin po natin yung tanong nyo tungkol sa paghahanda. No? Marami pong aspeto ng paghahanda. At dito po tayo nagbabanggit patungkol sa ating disaster response. Yung kahandaan po natin dito ay nandyan naman po. No? Meron po tayong certain level of preparedness. Nagagawa po natin yung ating nationwide simultaneous earthquake drill, yung pong ating pag-invest sa mga kagamitan at teknolohiya upang makapag-rescue po tayo, yung pong ating interagency coordination sa pamamagitan po ng ating National Disaster Risk Reduction Management Council ay nandyan po, napakalakas po nito. Yung ating pong koordinasyon sa ating mga DRRM offices magmula po sa local pati sa barangay ay nandyan na po yan. No? So pagdating po sa response,
meron naman po tayong kahandaan tungkol dyan. Ngunit, yung pong ating pre-disaster preparedness po, no? Tingin po natin, ito po yung dapat nating tutukan, yung pong ating pagsunod halimbawa sa building code, sa structural code of the Philippines, kailangan po natin itong paigtingin, yung ating pong awareness, no, sa ating mga sarili, ano yung mga dapat nating gawin bago dumating habang nagaganap at pagkatapos maganap ang lindol, ang mga sakuna, no? Ito po yung dapat nating paigtingin. Puntahan ko naman po yung inyong katanungan tungkol sa the big one, no, at yung iba pang mga posibleng tumama sa ating bansa. Tama po kayo, no? Yung pong ating napagtutuunan ng pansin, yung tinatawag nating the big one, ito po yung paggalaw ng West Valley Fault. Ito po ay tinatayang magdudulot ng isang 7.2 magnitude na lindol. Ngunit meron din po tayong binabantayan, no? Yung posibleng paggalaw ng Manila Trench at gaya po ng inyong nabanggit, ito po ay maaaring magdulot ng 8.2 magnitude na lindol at may banta pa po ng tsunami, no? Sa madaling salita po, marami po tayong mga trenches at mga active fault lines na minomonitor sa ating bansa. Kung kaya't dapat magkaakibat po yung ating pre-disaster preparedness, pati po yung ating disaster response patungkol po sa ating paghahanda. Okay. Nasa shock ako. Ano po, dun sa ating mga kababayan. We do not want to create panic. Let's clarify this once and for all. What attorney is doing here from the Office of Civil Defense, they are creating awareness doon sa ating mga kababayan. Ano po? Imagine, 8.2, mas malala dito sa ating inaasahan ng the big one. So, ibig sabihin, ito po ba ini-expect na rin natin? Ang big one, ang ating description dyan ay hinog na. Itong Manila Trench po ay hinog na rin? Sa mga pag-aaral at datos po, no, ito ay may posibilidad din po itong maging hinog na, no? Kung kaya't ang amin pong ginagawa dito ay mag-create ng awareness dito, no. Masyado po kasing nakatuon ang ating atensyon sa the big one dahil po sa potential na dulot ito sa Greater Manila area. Pero in terms of magnitude po, mas malakas po yung posibleng paggalaw ng Manila Trench. Kung kaya't ang atin pong sinasadya dito ay wag lang po magtuon sa isang posibilidad, no. Sa ating bansa, we have 6 active trenches. We have more than 70 fault lines, no, na binomonitor sa ating bansa. At yung ating pong paghahanda, talaga pong kailangan pa po nating pag-ibayuhin. Okay. Attorney, you made mention about the preparedness. Kasama na dyan yung mga regular earthquake drill. We would like to inform you na UNTV ay very cooperative, participative, at yan po ang binabanggit ni Kuya na we have to follow strictly kung ano yung sinasabi ng ating pamahalaan tungkol dyan. So salamat naman sa Diyos, we have a regular earthquake drill. Maliban po dyan sa pag-participate dyan sa program na yan, mayroon din po kami mga separate na ginagawang earthquake drill. Now, you mentioned about the preparation. Let me ask you this. Let's say for example, pag sinabi mo, personal preparedness, what do you want to expect? Ano yung ini-expect mo sa isang tao kapag pinag-usapan ng personal preparedness? Napakaganda po ng tanong na yan, no? Dahil when you talk about preparedness, marami po itong aspeto, gaya ng ating nabanggit kanina. Patungkol sa disaster, dapat po maisip natin bago dumating ang disaster, habang nagaganap ang disaster, at pagkatapos maganap ang disaster, no? So individually, sa ating mga sarili po, alam ba natin ang ating mga gagawin sa iba't ibang senaryo? Dahil hindi naman po natin malalaman kailan tatama ang sakuna, no? In this case, for example, ang lindol. Alam mo ba ang gagawin mo kung ikaw ay nagmamaneho? Alam mo ba ang gagawin mo kung ikaw ay nasa iyong bahay? Ang inyo po bang bahay, tinanggal niyo po ba yung mga babasagin sa ibabaw ng cabinet na maaring tumumba? Napakahalaga po nung sinabi ninyo na nagko-conduct kayo ng earthquake drill na hindi lang kasabay ng ating nationwide simultaneous earthquake drill, no? Dahil yung usapin pong to, dapat po na imagine na po natin, no? We simulate this, no? Ano pong gagawin natin kung may kasama tayong mga bata, may kasama tayong senior citizen? Paano po kapag hindi na nakokontak yung ating mga kamag-anak? Yung usapin pong ito, pag-usapan natin sa ating pamilya, individually po, alamin po muna natin lahat ng impormasyon. I'm supposed to ask you that. Okay. Yung personal preparedness, what do you expect from a person? Pag pinag-usapan yung personal preparedness, what do you expect from the family? Kung pag-usapan yung family preparedness, what do you expect from a community preparedness kapag pinag-usapan yung lindol, big one, and then itong paggalaw ng Manila Trench? And what do we expect also from the government kapag yan ay dumating? Attorney, sige nga po, pa-emphasize yung bagay na yan, and thank you po.
Thank you very much for that question. No? Individually po, kaya po tayo nagda-duck cover hold, it's for your own survival. Wala ka pong magagawang tulong sa iba kung ikaw po mismo ay injured. Sa pag-aaral po ng JICA, kapag tumama po itong the big one, no, there are 50,000 projected to be immediately dead. There are more than 100,000 injured. No? So yung atin pong individually, what I'm expecting is that dapat po you have sufficient information to be able to protect yourself. Duck cover hold, magsuot ng hard hat, etc. Bukod po dito, kapag natiyak mo na ang iyong survivability, yun naman pong skills mo, no, na dapat i-develop, na dapat ikaw ay marunong man lang kahit first aid, no, yung CPR. Mag-attend po tayo ng mga ganitong orientation dahil kapag tayo po ay ligtas sa magnitude po ng potential na injuries nito, tayo naman po ay dapat mag-rescue ng iba. No? Nakakatuwa po yung mga organisasyong kagaya ninyo na may ganitong skills training. No? At as an agency, you are also contributing to the survivability. As to the family po, very important po ang communication. Pagka tumama po ang lindol, hindi po nangangahulugan pagkatapos po ng lindol ay back to normal po. No? Posibleng matumba ang cell towers, posibleng blocked ang exits ng inyong kabahayan. Saan po kayo magkikita ng inyong pamilya, no? Kapag tapos ng lindol at hindi kayo magkausap sa cellphone, no? Paano pong gagawin ninyo kung nasa opisina kayo? Paano pong gagawin ninyo kung nasa eskwela ng inyong mga anak? Kung maibigay ko po yung sa amin, no, as an example, na ipaliwanag ko na po sa aking may bahay at napag-usapan na rin po namin to. Kapag may tumama pong sakuna, chances are po hindi po ako makakauwi. Dahil kailangan ko po mag-report dito sa aming opisina. So kami po may napag-usapan na kami, may plano na po kami saan sila pupunta, kanino sila sasaklolo. Meron na po kaming, namuhunan po kami sa isang push-to-talk over cellular na gadget. At nang sa ganon, pwede rin kaming mag-radio kasi redundancies po yung kinecreate. So sa family po, pag-usapan nyo na yan kasi may posibilidad po na hindi kayo magkakasama kapag tumama itong sakuna. And hopefully, all of these will be echoed and replicated by the community. No? Kasi the more chances of us surviving, the more chances of us having the skills to rescue others, it also contributes to the survivability of the nation. Thank you for that. Natutuwa ako dun sa binabanggit mo kasi ihemplo dyan yung family mo. Mayroon kayong plano. Ayan. Okay, that's very important. Now, attorney, mayroon tayong binabanggit na babasa natin na kung ito tumama, mas malala itong 8.2 sa the big one. Maraming mamamatay, di ba po? Ilan ang nakuha niyong datos po kung sakasakali tumama ito? Doon sa pag-aaral po ng JICA, nasa 30 to 50,000 po ang projected na mamamatay. No? Kaya lang po, ayoko nga pong magdulot ng takot. No? Ito pong pag-aaral na ito, nagawa po ito 2004 pa po. That's correct. That's correct. Magmula po nung 2004, ano na po yung tinaas ng populasyon, ano na po yung itinaas ng mga estrukturang na itayo natin. So, baka po tumaas din po itong projected number na ito. Kung kaya't amin pong ginagawa talaga ngayon, tinututukan natin yung pagke-create ng awareness para mas magkaroon nga po ng survivability ang ating komunidad. No? Ito pong mga ginagawa po natin, no? Again, hindi po natin gusto magdulot ng pananakot. Ang gusto po natin ay magkaroon ng awareness para po yung tao ay mangalap ng supisyenteng impormasyon ngayon po, no? Habang wala pa pong sakuna. Dahil kapag ikaw po ay mangangalap ng impormasyon habang nagaganap ang sakuna, that's too late already. That's correct. I agree with you. Now, balikan natin yung tungkol doon sa mga structures na pwedeng masira. Batay din doon sa inyo pong nakalap na mga datos. Mga ilang structures ang pwedeng masira? Nagkaroon po ng classification yung pag-aaral ng PHIVOLCS at ng JICA, no? But on the average, baka 30% po of structures will be critically damaged, no? At ito po ay bunsod lamang ng lindol. Alam naman po natin, marami pa pong secondary effects ang lindol, no? That's correct. Potential na sunog, potential na kung ano pa mang mga pag-iba, no? In this, yung example po natin, no? Sumabog po itong Kanlaon kamakailan lamang. If you remember, dun sa pinatubo po natin, nung pong bumagsak ang asphalt at umulan, marami pong istruktura ang gumuho dahil sa bigat po ng abo. No? So, marami po tayong kailangang catching up na kailangan gawin patungkol sa structural integrity, kung kaya't kami po ay patuloy na nag-generate ng awareness patungkol sa pagsunod sa building at structural code, yung atin pong mga kagamitan, pamatay sunog. No? Ito po ay kine-create natin para at nang sa ganun ay
yun nga po, ma-increase po natin yung survivability. Apart from the awareness, what is the particular role of your office para yung mga government offices matingnan kung talagang yung design ba niyan ay nasa ayos in case na bumayo yung 7.2 o 8.2 na lindol, yung pong establishment nyo, yung structure ay talagang nandiyan pa, which is really, sabi nga nila, impossible. So, especially din dun sa mga structures na 50 years old na, napakarami natin dyan. Mayroon pang mga occupants. So, yung possibility na magkaroon ng problema yan. Now, what is the particular role of your office para sabihin sa kanila na you do something, retrofit, you need retrofit? Mayroon ganun kayong klaseng mandato? Tama po Attorney, yan. thank you. Ang Office of Civil Defense, ito po ay may mandato mag-implement ng isang National Disaster Risk Reduction and Resilience Plan. No? At ito rin po ang executive arm ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Ang NDRRMC naman po ay binubuo ng iba't ibang ahensya. Nandyan din po yung ating Secretary of National Defense as chair. Nandyan po yung DILG, DSWD. Now, to your point, ma'am, maaari po tayong magkaroon ng issuances patungkol sa NDRRMC upang paalalahanan ang ating mga local government units to investigate, to monitor, to evaluate yung mga structures po natin, lalong-lalo na po yung mga may katandaan na. At natuwa naman po kami dahil kamakailan lamang ito po ay in-echo din po ni Yusek Claire Castro na paalala sa ating DILG upang magkaroon ng mga ganitong issuances. Okay, tukoy po ba ng inyong tanggapan kung ano itong mga structures na ito na kailangan i-review, i-check, i-inspect at i-retrofit, including pag sinabi natin mga structures, kasama na yung mga bridges, tukoy na po ba ito? At what happened? Mula nung nagkaroon tayo ng pag-create ng awareness, mula nung lumindol, ano po ba? Ilang porsyento na ang na-retrofit at masasabi natin, awa tulong ng Diyos kahit papano siguro because of the retrofitting done in that particular structure ay magiging matibay po yan. Ilang porsyento na po? Mayroon na po mga pag-uusap na pinangunahan po ni Yusek Ariel Nepomuceno. Tinutukan po muna natin yung mga tinatawag nating critical infrastructure sa ating mga paaralan, sa ating mga ospital dahil kinukumpara po natin ito sa Japan. Sa Japan po, ang kanilang hospital systems 100% po retrofitted na. Ang kanilang mga school institutions nasa mga 80% po retrofitted na. No? Sa ating pong bansa, natutuwa naman po tayo, meron pong programa ang Department of Health. Nakalimutan ko lang po yung tawag sa programa nila, but basically it's for hospitals to be safe from disasters. So meron pong retrofitting aspect dito. Ang ating pong DPWH, meron din po silang ongoing program. Katuwang po yata nila ang World Bank dito patungkol sa mga retrofitting ng mga critical infrastructures. But as to the actual number po of critical infrastructures, yung mga bridges, roads, wala pa po tayong solid data on this. In fact po, I think there will be a dialogue with our DPWH, with our DOTR, pati na rin yung ating DOH, para po magkaroon po tayo ng isang parang inventaryo at nang matutukan po natin yung mga percentage ng mga structures na kailangan pa po nating habulin for retrofitting. Okay. How about po, thank you for that po, Attorney Bendijo. How about yung mga private structures, mga private offices and companies? Kayo po ba ay nakikipag-ugnayan din? Kung nakikipag-ugnayan kayo para dito sa pag-retrofit ng kanilang mga structure, may we know also kung ilang porsyento at participative ba, supportive din ba yung mga pribadong sektor natin? Tama po yan, in terms of the private sector, again, paalala lang po natin, ito po talaga ay dapat dumaan sa pagsisertipika ng ating local building official, So magmula po dun sa construction permit, magmula po dun sa occupancy permit, dapat po ito po ay sumasang-ayon sa ating building code, sa ating structural code. Now, the annual monitoring of this, this is something that we also need catching up with. Marami po tayong mga naging programa. Kamakailan po nagkaroon tayo ng Earthquake Summit. At dito po, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mag-interact with our private stakeholders. Pinapakilala rin po natin dito ang iba't ibang mga potential na supplier kasi marami na po tayong makabagong teknolohiya ngayon na nanggagaling po halimbawa po sa Japan. For purposes of retrofitting, kamakailan po kami ay nagulat na meron na rin po palang pintura na makakatulong sa pagiging resilient ng estruktura. So yung mga ganitong bagay po, pinapaigting pa po natin ito dahil yun nga po, in terms of preparedness, sa tingin po namin, ito ay isang aspeto na kailangan pa po natin paigtingin. Okay.
You made mention about creating awareness na talagang ginagampanan ng inyong pong tanggapan. What more do you need para makatulong sa pag-create ng awareness? And my final question to you po, bumuga, nag-erupt yung Mount Canlaon. Give us feedback on that. Kahit nakakakuha kami ng feedback noon sa field, mayroon kayong mga director dyan sa field, nakakakuha kami. But at this point, samantalayin ko rin po yung pagkakataon. Ano po ang aming makukuhang impormasyon sa inyo at isabay nyo na rin po ang panawagan sa ating mga kababayan. Dito ko nalaman na, mga kasambahay, hindi lang itong tungkol dito sa the big one ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Magtuon din tayo ng pansin dito sa Manila Trench na 8.2 ang pwedeng projected earthquake nito at may kasama pang tsunami. So, ibig sabihin, mas magiging destructive ito. Paano kung magsabay? Huwag naman sana ipaintulot ng Diyos. And ano yung gusto nyong ipanawagan? Go ahead, because I'm sure next time ay gagambalain ulit namin kayo, sir. Go ahead, attorney, please. Sige po, isa-isahin ko po yung inyong katanungan, no? Una po, what do we need more, no? Of course, kailangan pa po natin magkaroon ng pagbabago sa ating kultura, no? Dapat po sa ating mga sarili, dapat tayo mas maging aware kahit yung ating mga pinupuntahang lugar, no? Yung simpleng pag-aalam kung saan po yung fire exit, saan po yung hagdan, ano po yung mga potensyal na istrukturang maaaring sumalba sa atin kung sakaling tumama ang lindol. Ito po talaga ay kailangan pa nating i-inculcate sa ating mga kababayan. Maaaring tayo ay magdulot pa ng ganitong mga programa sa ating mga educational institutions para as early as sa mga kabataan po natin, no, mag-generate na po ng ganitong awareness. Sa ating pong panawagan, no, malinaw naman po ang direktibang binigay ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patungkol sa disaster response, kailangan po ito ay tuloy-tuloy, kailangan po ito ay walang tigil, kailangan po ito ay mainam. Para pong conveyor belt ang tinawag po ng ating Pangulo, no, patungkol sa disaster response. Ganun pa man, tayo po ay nagbibigay awareness na yung ating pong pre-disaster preparedness, kailangan pa po nating paigtingin. Marami po tayong mga bagay na maaari nating gawin sa ating sarili, sa ating mga pamilya, sa ating mga komunidad. Ano po yung mga kailangan nating gawin bago dumating ang sakuna, habang nagaganap ang sakuna, at pagkatapos maganap ang sakuna. Ngayon po yung panahon na tayo ay mangalap ng impormasyon upang malaman natin ang mga dapat nating gawin sa mga ganitong pagkakataon. Bilang huli po, tandaan po natin, no, bawat segundo po ay mahalaga. Ligtas po ang ating bayan kung handa po ang mamamayan. Well said. Thank you so much. Maraming salamat, mga kasambahay. Nakasama natin ngayon, umaga, dito mismo sa Radio Mobile Booth, si Attorney Chris Noel Bendijo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po sa inyo. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, kami po ay nagpapasalamat. Magandang umaga, sir. Thank you, ma'am. Good morning. Samantala, mga kasambahay, makakapanayam naman natin sa oras na ito si Attorney Ariel Inton, ang tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang pag-usapan ng update sa Public Transport Modernization Program. Attorney Inton, nice to see you again. Maraming salamat. Good morning sa iyo po, Attorney. Yes, nice to see you again, Roman. At magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating pong taga-subaybay. Nice to hear your voice again, Attorney Ariel. Attorney, give us update. Ano yung pinakabagong update ng modernization program ng LTFRB? Lalo na ngayong papayagan na po na muling bumiyahe ang mga unconsolidated jeepneys that was announced last time by Secretary Vince Dizon. Go ahead po, Attorney Ariel. Ang LTFRB po ay isang implementing agency, kaya hihintayin na lamang po namin ang direktiba, the official directive of the Secretary, no, kung ano po yung mga guidelines para po dyan. In the meantime, wala pa pong guidelines na ibinababa pa po sa ahensya. Hello? Hello? Attorney, can you hear me well? Okay. May follow-up question here. Ano yung naging dahilan po ng LTFRB sa pagpayag, yung pagpayag na makakabiyahe muli ang unconsolidated jeepney? Siyempre, that's the order of Secretary Dizon. So, mayroon bang iba pa kayong gustong sabihin tungkol yan sa tanong na yan? Well, nag-create po ng isang committee si Secretary Vince Dizon. And I think sila po ang makakasagot niyan kung ano po yun na
naging rason kung bakit may announcement po ang Secretary na bukas sila sa pagtakbo muli ng mga unconsolidated jeepneys. So, ang LTFRB po ay hindi kabilang din sa komite, kaya hihintayin na lamang po ng ahensya ang magiging official directive galing po sa butihing kalihim. Okay. May iba pa po bang isyong kinakaharap ngayon ng LTFRB kaugnay nitong Public Utility Vehicle Modernization Program, Attorney Ariel? Well, yung pong mga naka-apply na po ay patuloy pong pinoproseso yan. We could not call it issues, no? But yun po yung mandato ng LTFRB na i-process yung mga applications until and unless na may bago pong magiging DOTR correct na kaya tuloy pa rin. So yan po yun kasalukuyan pong status nitong pong jeepney modernization. Tuloy pa rin po yung proseso. Okay. May panawagan ka po ba? May reminders ka po ba at ilang mga announcements sa ating mga drivers, sa mga mga passengers sa pagpayag po dito sa binalita ng DOTR Secretary na muli silang papayagan? What do you want to remind them? What do you want to tell them right now? Alam ko masaya yung kalooban nila, pero from the side of the LTFRB, ano yung gusto niyo po ipagbigay alam sa kanila po? Well, kami po ay implementing agency lamang. So, we are under DOTR. So, we're waiting for the directive. Pero ang isang marahil, pwede natin masabi ito na isa po sa bibigang halaga ng ating kalihim ay yung pong safety and convenience po ng ating mga pasahero. No? Titingnan po yan, ano ba yung mga papayagan tumakbo, compliant po ba yan sa mga pinatutupad ng pamahalaan, no? At ano po ang magiging guidelines, no? Ano po ang gagawin ng mga unconsolidated para muli po makabiyahe. On the other hand, ay tingin ko rin naman po ay yung mga nag-consolidate, pakikinggan rin po ni Secretary kung ano naman po ang tingin nila dito sa magiging direktiba, no, para magkaroon po ng isang holistic approach dito po sa napakahalagang jeepney modernization program of the government. So, we'll just wait. Okay. Ang deklarasyon naman ng ating kalihim after the holiday ay magkakaroon na po sila na desisyon tungkol sa mga bagay ito. Okay. Attorney Ariel and Ton, thank you so much for finding time with us. Yes, I hope next time maglalaan ulit kayo ng panahon. Opo, anytime ma'am. Maraming salamat. Attorney Ariel. Whatever time, okay po sa. Opo. Thank you so much. Attorney Ariel Linton, ang tagapagsalita po ng Land Transportation. Thank you so much. Tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Keep safe po and good morning. Samantala mga kasambahay, wala na tayong oras at sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan 15:18. Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo, ngunit siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, 10 sa buwan ng Abril 2025. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Kulubong, ako po si Annie Rentoy.
At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad, 1350, Diyos. Ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahalagahan. Salamat sa lahat ng ating mga nakasama dito, Diyosa. Of course, kasama natin si Alex, si Tracy, nariyan naman si Carl, and Races. Adet, thank you so much. Maraming salamat po sa inyo. Edison, thank you, and Bernie Paraon. Salamat po. Susunod na mga kasambahay. At saka si Justine and JB. Okay, thank you very much. Susunod na ang Good Morning, Kuya. Maraming salamat po.